Kumusta sa lahat, mahal kong mga kapatid at kung sino ka man, welcome sa channel na ito. Ang pangalan ko ay Obadiah. Ipinaaalaala ko sa iyo na ako ay isang saksi ni Jehovah, labis na ipinagmamalaki na maging gayon. At syempre lubos na kumbinsido na ang organisasyong ito ay tunay na sa tunay na Diyos na si Jehovah. Kung gusto mong malaman ang aking mga argumento sa paksang ito, tinutukoy kita sa mga video 3, 4 at 5 ng channel na ito. Ang video na ito ay sumusunod sa mga video bilang 6, 7, 8 at 9 na nakatuon sa bulag na pagsunod na ito sa mga namumuno sa atin. Para tapusin ang seryeng ito, kinailangan naming magkomento sa pelikulang pinamagatang Let Jehovah Lead Your Way na ginawa ng mga saksi ni Jehovah. Kahit sino ay maaaring manood o mag-download ng pelikulang ito ng libre sa jw.org. Ito ay nasa 2 yugto. Ito ay isang kwento na itinakda sa Africa sa bisperas ng posibleng marahas na kaguluhan sa politika. Kaya dumating ang punto sa pelikula kung saan nagpupulong ang lupo ng matatanda upang magpasya kung bibigyan nila ang mga kapatid ng mga tagubilin na tumakas. Ipinaliwanag ng coordinator ng lupo ng matatanda na dapat gumawa ng mga kaayusan upang matulungan ang mga kapatid na nagpasyang tumakas sa posibleng kaguluhan. Nagbibigay ito ng impresyon na ang lahat ay malayang gawin kung ano ang gusto nila. Walang problema kung may mga taong gustong tumakas. Tutulungan natin sila kung ayaw nilang tumakas, desisyon nila iyon. Ngunit makikita natin na sa katotohanan ang magkapatid ay tiyak na hindi malayang magdesisyon. Sa pelikula, ang kolehiyo ng mga elder sa makatuwid ay natipon upang maghanda ng isang plano sa pagtakas. At isang kapatid na tatawagin natin sa mga panipi na maghimagsik ay nagsasalita upang ipaliwanag na ang panganib ay tila labis na pinalaki sa kanya. Tinutugunan niya ang kolehiyo ng mga matatanda, sinipi ko siya, ngunit pinag-uusapan natin ang mga alingaw-ngaw. Gusto mong sabihin sa magkapatid na umalis na? Napansin mo ba ang partikular na nauugnay na pagkakaiba? Ipinaliwanag ng coordinator na ang lupon ng matatanda ay dapat tumulong sa mga kapatid na gustong tumakas sa posibleng panganib. At nagtatanong ang suwail na kapatid, ibig mong sabihin para umalis na ang magkapatid? Sa madaling salita, gusto mong utusan ang magkapatid na umalis ngayon? Ganito talaga ang nangyari sa panahon ng COVID crisis. Ang mga kapatid sa lupong tagapamahala ay nagsalita ng napakabait, napakatahimik na nagbibigay ng impresyon sa kanilang napakahusay na pag-iisip at napakahusay na kalkuladong salaysay na ginawa ng mga kapatid ang gusto nila na sila ay malaya. Ngunit ang katotohanan ay lubos na naiiba. At sa video na ito, pareho lang, we make believe that the brothers and sisters will have the choice. Ngunit sa katotohanan, sasabihin sa kanila kung ano ang gagawin. Bibigyan namin sila ng mga tagubilin at kailangan nilang sundin ang mga ito. Nagpatuloy ang eksena at ang isang matandang kapatid na lalaki mula sa katawan ng matatanda na napakabagal at mahinahong nagsasalita, isang simbolo ng karunungan at sentido komun ay pumupunta sa sahig upang paalalahanan ang mga suwail na kapatid. Sinipi ko na ang mga miyembro ng katawan ng matatanda ay dapat bumuo ng isang katawan lamang. Katapusan ng quote. Alam ng lahat ng matatanda o kapatid na matatanda kung ano ang ibig sabihin ng pariralang ito. Ito ay malumanay na paalala sa mga sikat na rebelding kapatid na ipaunawa sa kanila na dapat nilang suportahan ang desisyon na ginagawa ng lupon ng mga elder at kung hindi nila susuportahan ang desisyong ito ay maaari silang mapatalsik. Kaya mayroon na kaming 4 na tao na maaaring walang gaanong pagpipilian. Kakailanganin nilang takasan ang matandang kapatid na ito, ang sikat na rebelde at ang kanyang pamilya, gayon din ang lahat ng ministeryal na katulong at permanenteng payunir, yamang ang kategoryang ito ng mga kapatid ay may partikular na tungkulin ng pagiging huwaran.
Oo, kapag pinangalanan ka, patawarin mo ang ekspresyon, ngunit hawak ka nila sa pamamagitan ng mga bola o sa pamamagitan ng mga ovary kung ikaw ay isang kapatid na babae. Kaya kapag sinabi ng kapatid sa kanyang magiliw na tinig at dapat nating tulungan ang mga kapatid na gustong makatakas, ito ay ganap na hindi totoo. Sa totoo lang, alam nating lahat na hindi ganon. Ang mga matatanda ay ang tinig ni Jehovah at dapat nating sundin ang tinig ni Jehovah. Ni Jehovah? Pakiremind sa akin ang pamagat ng pelikulang ito. Hayaang patnubayan ni Jehovah ang iyong landas. Ang pamagat ay hindi hayaan ang mga matatanda na mag-isip at magpasya para sa iyo o sa pagiging masyadong tanga para isipin ang iyong sarili, hayaan ang iba na mag-isip para sa iyo. Hindi. Ang pamagat ay hayaang patnubayan ni Jehovah ang iyong daan. At oo, muli sinusubukan nila tayong maniwala na ang salita ng matatanda ay salita ni Jehovah. Nagpapatuloy kami sa parehong paraan tulad ng sa panahon ng krisis sa COVID. Ang lahat ng mga balita ay ipinakita sa isang mapagmalasakit, mapagmahal na paraan na nagbibigay ng impresyon na ang lahat ay ganap na malaya na mag-iniksyon ng kanilang sarili o hindi. Ngunit sa halos subliminal na anyo, ang mensahe ay mapilit. Balik tayo sa ating kwento. Hindi ba't may radyo ang mga kapatid sa video sa kongregasyon? TV para malaman kung ano ang nangyayari? Wala ba silang Biblia para matutuhan ang karunungan ni Jehovah? Maliit ba silang sanggol? Napakatanga para pag-aralan ng isang sitwasyon? Masyadong immature para gumawa ng sarili nilang desisyon? Ano ba talaga ang problema? Sa magdamag, lupon matatanda, nagpasya, may karapatan silang kontrolin buhay kanilang kapatid, pamunuan kanilang budhi na para bang may pananagutan harap ni Jehovah, buhay kanilang kasama. Ang katotohanan ay na sa mata ni Jehovah, sila ay walang pananagutan. Nasa isip lamang ng mga miyembro ng lupong tagapamahala na ang matatanda saan man ay may pananagutan para sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga kapatid. Ang bawat kapatid ay talagang may pananagutan para sa kanilang sariling buhay at sa kanilang sariling mga desisyon. Ito ang ganap na kinikilala ng 100% ng mga saksi ni Jehovah sa buong mundo. Mga kapatid, naiintindihan ba ninyo na para sa isang tao na pasanin ang kanyang sariling responsibilidad para sa kanyang sariling desisyon, dapat silang payagan na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon nang walang paglalagay ng anumang presyon sa kanya kahit ano paman? Ang mga miyembro ng lupong tagapamahala ay may pananagutan lamang sa pagtulong sa mga tao na maunawaan ang Biblia, pag-oorganisa ng gawaing pangangaral sa buong daigdig at posibleng mag-alok ng tulong sa panahon ng sakuna o sa hinaharap na sakuna. Mag-alok ng kanilang tulong, hindi magpataw ng kanilang tulong. Ngayon, ang mga sinaunang kapatid na ito sa pelikula ay hindi sa anumang paraan mga propeta. Nagbibigay sila ng mga tagubilin sa magkapatid na tumakas sa isang tiyak na lokasyon tulad ng ipinaliwanag sa video. Ngunit isipin natin na ang mga armadong rebelde na maaaring naghahanda na magdulot ng kaguluhan ay nalaman na ang mga tao ay tumatakas, lumibot sa teritoryo at patayin ang kalahati ng mga kapatid na tumatakas na ganap na posible. Ano ang sasabihin ng 5 matatanda na sa huli? Magiging responsable trahedyang ito dahil sa matinding paghikayat kanilang mga kapatid na tumakas sa ganoon at ganoong lugar. Ano ang sasabihin nila? Marahil ay gagayahin nila ang lupong tagapamahala na naging sanhi ng maraming pagkamatay dahil sa ganap na walang ingat at wala pang mga tagubilin sa panahon ng krisis sa 2020. Marahil ay mapapangiti rin sila ng nakakaloko na sinasabi sa kanilang mga kapatid na talagang mahal na mahal nila sila at na makatitiyak sila na ipinagmamalaki ni Jehovah, na sinunod nila ang mga tagubilin.
Kaya napunta ako sa aking tanyag na tanong sa mga saksi ni Jehova. Mangyaring huwag mag-atubiling dalhin sa akin ang sagot sa mga komento kung mayroon ka nito dahil curious akong marinig. Bakit hindi na lang sabihin sa mga kapatid dito mga kapatid, alamin na isang bahagi ng lupon ng matatanda ang nagpasiyang tumakas kung may ilang mamamahayag na gustong sumama sa kanila makipag-ugnayan sa gayong nakatatandang kapatid na lalaki. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ano ang magiging problema sa katunayan sa pagkilos sa ganitong paraan? Walang pressure, walang pagbabanta, walang paghihiganti. Ginagawa talaga ng lahat ang gusto nila. Sa ganitong paraan, ano ang mangyayari? Una, pinalabas ng matatanda ang kanilang sarili sa anumang posibleng pagkakautang ng dugo. Ipinaalam nila sa mga kapatid ang posibleng panganib, kaya wala na silang dapat sisihin sa paningin ni Jehova. Pinoprotektahan din nila ang kanilang sarili mula sa anumang utang na dugo kay Jehova sakaling mali ang kanilang mga tagubilin. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagkilos sa ganitong paraan, iniiwasan ng mga elder na labagin ang simulain ng Biblia na nangangailangan ng paggalang sa budhi ng kanilang mga kapatid, anupat pinababayaan silang kumuha ng kanilang sariling pananagutan sa harap ni Jehova. Sa usapin ng konsensya, pangatlo, hindi nila sinusubukang ipagkait sa kanilang mga kapatid ang kanilang malayang pasya at ang kanilang karapatang gumawa ng sarili nilang mga desisyon. Hindi sinasadya kahit si Jehovah ay hindi nagpapahintulot sa kaniyang sarili na ipagkait sa atin ang ating kalayaang magpasya. Pang-apat, iniiwasan nilang tanggapin ang potensyal na legal na pananagutan kung mali ang kanilang mga tagubilin. Bubuuin ko ang paksang ito sa aking susunod na video, magpapaliwanag kung bakit hindi utopyang isipin na ang mga kapatid ng sentral na kolehiyo maaaring dalhin sa harap ng isang komite sa pagdidisiplina ng relihiyon. Mangyaring mag-subscribe kung maaaring interesado ka sa paksang ito. Pakiusap kung mayroon lamang mga pakinabang sa pagpayag sa mga kapatid na lalaki at babae na gumawa ng kanilang sariling mga desisyon at mga kawalan lamang mula sa isang espiritual at marahil legal na pananaw, ano ang punto ng namumunong katawan na kumikilos sa ganitong autoritaryan na paraan? Bakit ginagawa ito ng namumunong katawan? Ano ang interes niya sa pagpilit sa mga kapatid sa bulag na pagsunod? Bakit niya ito ginagawa? Mangyaring tumugon sa akin sa mga komento o pribado. Para maging malinaw, personal akong kumbinsido si Jehova gumagamit matatanda pamunuan kaniyang organisasyon. Gayunpaman, sila di sakdal tao nakagawa maraming pagkakamali nakaraan, patuloy gumagawa maraming pagkakamali at magpapatuloy dahil kanilang di kasakdalan, gumawa maraming pagkakamali, kaya aking pananaw pagbibigay kanila lubos pagtitiwala, lubhang hindi nararapat. Ano sana ang gagawin ko kung naging miyembro ako ng kongregasyon sa video na ito? Well, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin ko. Tiyak na pinagtibay ko ang mga tagubilin ng mga sinaunang tao. Para saan? Sapagkat ang mga tagubiling ito ay tila sa akin ay napakaangkop, matalino at matalino. Mukhang angkop sila, matalino at matalino sa akin. At iyon ang pagkakaiba ng maliit na si Obadiah at ng mga miyembro ng lupong tagapamahala. Ako, gaya ng hinihiling ni Jehova, ay iginagalang ang katotohanan na ang aking mga kapatid ay hindi katulad ko sa ganap na personal na mga bagay. At pinagbabawalan ko ang aking sarili na bigyan sila ng pressure, pananakot sa kanila o kahit na insultuhin sila sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na mga masuwaying kapatid kung hindi nila ako iniisip o gumawa ng mga desisyon na naiiba sa akin. Alalahanin ng 1994 bantayan ng Oktubre 1, pahina 20 para po 20. Isang pangunahing talata na sinipi sa aking video number 8. Nagtapos ang video nang matagpuan ng rebelding kapatid ang kanyang sarili sa isang refugee camp. Siya at ang kanyang pamilya ay nailigtas ang kanilang buhay.
Wala siyang pagkukulang, maging material man o espiritual. Makinig tayo sa kanya na kumuha ng makapangyarihang aral mula sa kwentong ito. Siyempre, ang lupong tagapamahala ang nagsasalita sa pamamagitan ng bibig ng kapatid na ito. Quote ko sa kanya: "Ang pagpapahintulot kay Jehova na patnubayan ng ating landas ay nangangailangan ng pananampalataya at pagsunod. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang pananaw ng isip ni isang damdamin. Ito ang lubos na pananalig na ang daan ni Jehova ang laging pinakamabuti. Ipinakikita natin ang ating pagtitiwala kay Jehova sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling na tatanggap natin mula sa kaniyang organisasyon. Hindi ito laging madali, ngunit nalaman namin na palagi kaming pinagpapala ni Jehova. Kapag nakikinig tayo sa Kanya at sumusunod sa Kanya, dapat tayong magtiwala sa mga pinagkakatiwalaan ni Jehova. Kahit na sa oras na hindi mo naiintindihan ang mga tagubilin. Kung gagawa tayo ng ugali na hayaang patnubayan ni Jehova ang ating landas ngayon, magiging mas madaling sundin siya sa hinaharap." Katapusan ng quote. Ito. Kaya yon sa dulo ng 5 video na ito, nag-aalinlangan ka pa ba tungkol sa katotohanan na ang organisasyon ay nagtuturo ng napakalinaw na ang tinig ng matatanda ay ang tinig ni Jehova sa lupa? Well, sa pagkakataong ito, ang iyong mga pagdududa ay ganap na nawala, at least umaasa ako. Kaya gagawa tayo ng kaunting ehersisyo para matapos. Ilalagay natin ang ating sarili sa kalagayan ng isang mag-asawang nakakita sa kanilang anak na namatay sa kanilang mga bisig kasunod ng PCOS, halimbawa myocarditis. Ngunit higit sa lahat dahil sa pagkakamali ng pagtitiwala sa gitnang kolehiyo. Mag-asawang nakikinig sa pagtatapos ng video na ito, mangyaring ilagay ang iyong sarili sa sapatos ng mag-asawang ito. Quote ko: "Ang pagpapahintulot kay Jehova na patnubayan ng ating landas ay nangangailangan ng pananampalataya at pagsunod. Ang pananampalataya hindi pananaw ng isip, damdamin, ganap na pananalig, na ang paraan ni Jehova ay palaging pinakamabuti." Ipinakikita natin ang pagtitiwala kay Jehova sa pagsunod sa mga tagubiling na tatanggap mula sa kaniyang organisasyon. Hindi ito laging madali, ngunit nalaman namin na palagi kaming pinagpapala ni Jehova kapag nakikinig at sumusunod sa Kaniya. Kaya, sabihin mo yan sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa iyong mga tagubilin, mahal na mga kapatid ng sentral na kolehiyo at matatanda. Ang video na ito ay isang mabisang kasangkapan para makondisyon ang mga saksi ni Jehova sa bulag na pagsunod sa matatanda. Bilang konklusyon, isipin na, gaya ng ipinaliwanag ng Mateo Kabanata 24, versikulo 48 at 49, ang lupong tagapamahala ay nagsimulang kumilos ng napakasama sa mga kapatid. Ama ng pabor ni Jehova. Naway samantalahin ni Satanas ang pagkakataong ito upang sa paanuman ay kumilos sa loob ng organisasyon ni Jehova at naway magbigay ng tagubilin sa ilalim ng impluensya ni Satanas na talagang nagsasapanganib sa lahat ng mga kapatid. Ano kaya ang mangyayari? Ang sitwasyong ito ay hypothetical, ngunit hindi imposible, at maaaring maging dramatiko para sa lahat ng mga saksi ni Jehova na nakakondisyon na bulag na sumunod sa nain. Anumang pagtuturo kahit na ito ay tila ganap na hangal sa kanila. Ayon sa Galatia, Kabanata 6, Talata 5, bawat saksi ni Jehova ay aako at aasikasuhin ang kaniyang sariling mga pananagutan. Sa personal, kinukuha ko ang sarili ko. Ang susunod na video ay magpapaliwanag kung bakit hindi utopya na isipin na ang mga miyembro ng lupong tagapamahala ay dapat dalhin sa harap ng isang komite sa pagdidisiplina ng relihiyon, at kung bakit hindi rin utopya na isipin na ang panghihimasok ng organisasyon sa pribadong buhay ng mga kapatid ay maaaring tumigil ng tiyak.
Huwag mag-atubiling sabihin sa akin kung ano ang iniisip mo sa mga komento at huwag mag-atubiling bigyan ito ng thumbs up kung gusto mong bigyan ang channel na ito ng kaunti pang dynamism. Sa aking kanan ay ang pangunahing video ng channel na ito. Sa aking kaliwa, maaari mong itap ang bola. Upang mag-subscribe, salamat sa pakikinig at makita ka sa lalong madaling panahon.